You're right one thing though. Hitman? Para kanino? Sino papatumbay niyo? Alam ko. Masaya ang lahat dahil nakabalik na nga sila sa Apex. Subalit hindi nga nilang maiwasan na bigla nilang maalala itong doktor na nawala. Ito nga si Dracula. Dito nga ay maiisip nila nang hindi inasahan itong si Dracula. Kahit nakangiti sila ay bigla lang lamang malulungkot sila kapag naisip nila itong doktor na si Dracula ay tuloy na ngang wala na sa kanila. Hindi na nga sila kumpleto. Hanggang sa darating nga itong si Joanne, si Doc Joanne. Ang huling nakausap ni Dracula, meron pala itong habilin. Ito nga ay ang mga kitchen kung saan naroon ang kanilang mga larawan bilang magkakaibigan ng mga doktor at nurses. Naiyak na lamang sina Annalyn Evan at Nurse Karen nang abutin nga sa kanila ang kitchen. O kasi ni Dracula na mag-immigrate na nga dahil ang kanyang mga kamag-anak ay naroon na nga sa Canada. Subalit hindi na nga nagawa niya yon dahil nga sa isang aksidente kung saan nangyari nga ang TS virus at siya nga ay nasawi dahil natamaan ng virus. Sa kabilang banda, hindi naman natutuwa itong si Moira matapos nga niyang matuklasan na nagkamabutihan na nga itong si Zoe at itong si Dax. Hindi natutuwa si Moira. Galit na galit siya kay Zoe. Kaya naman, nagkasagutan sila at nagkatampuhan. Ngunit ng mga sumunod na araw, ay sinipot din ni Zoe ang kanyang ina dahil nakonsensya din siya at kinausap niya nung time na nag-breakfast nga sila sa labas. Naghingi naman ng paumanhin itong si Moira at sinabing nabigla lamang siya. Ngunit natitiyak umano ni Moira na hindi talaga pag-ibig ang kanyang nararamdaman dito kay Dax. Maaring magbabago pa umano yun. Yun ang kanyang paniniwala. Subalit, si Zoe ay iba. Talagang mahal na nga niya itong si Dax. Iba na nga ang kanyang pagtingin. Nung una ay ginagamit lamang nila itong si Dax. Ngunit nung naroon nga siya sa San Ricardo ay nakitaan nga niya ito ng sobrang kabutihan at labis na pag-alala sa kanya. Kaya't hindi na iwasin ni Zoe na mahulog na nga sa kanya. Dito na nga ay sasabihin ni Moira upang kumalma nga itong si Zoe at hindi na nga sila magkagalit. Sinabi niya rito na kailangan tawagan niya itong si Dax. May namumuong plano itong si Moira. Ang hindi alam ni Zoe ay may masamang plano itong si Moira. Matapos nga makaalis si Zoe ay ito nga sina Moira at Dax ang nag-uusap. Dito sinabi ni Dax na talagang seryoso siya kay Zoe at gagawin niya ang lahat. Tanggapin lamang siya ni Moira at tanggapin lamang ni Zoe. Tuwa naman si Dax dahil biglang bumait sa kanya itong si Moira na galit sa kanya. Wala siyang kamalay-malay sa maitim na plano nga nitong si Moira sa kanya. Dito nga ay biglang sisingit itong si Moira kung may kakilala ba siya na isang hitman. Meron siyang taong ipapatumba. Walang kamalay-malay. Itong si Dax na wala siyang ibang ipapatumba kundi siya mismo. Dahil ayaw niya na magkatuluyan silang dalawa ni Zoe. Masyadong mataas ang pangarap ni Moira. At dito nga ipapasok itong turo nga ni Dax itong kaibigan niyang si Ilyas na galing pa sa kabila. At dito nga magugulat na lamang si Dax sa susunod na mangyayari dahil malalagay nga siya sa alanganin. At dito'y babawian siya ng buhay dahil rin kay Ilyas. Kabilang banda, walang kamalay-malay si Zoe sa mga nangyari. Buong akala niya ay talagang nagbago na ang kanyang ina at naging mabait na ito kay Dax. Wala siyang kamalay-malay sa maitim na plano nito. Kaya naman masaya siya ngayong tinanggap ni Moira itong si Dax. Yun ang akala niya. Kaya naman itong si Annalyn ay mapapansin siya dahil sobra ang kanyang saya at tila ba may kakaiba sa kanya. Dito nga itutuksin pa siya nitong si Annalyn na siguro nga ito yung si Zoe ay in love kung kaya't ang kanyang ngiti ay hindi mawala-wala sa kanyang mga labi. May taong nagpapasaya sa kanya.